Sige po. Let us all stand. Let us all remain standing. Sige po. And, ayan, hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po muli, tayo pong lahat muli ay manalangin. Let us open this in prayer. And inaanyayaan ko po ang bawat isa na isettle na po natin ang ating mga sarili as we come to worship the Lord this morning. Hallelujah. Let us all bow down and let us all pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa araw na ito, sa bagong buhay, sa bagong pagkakataon muli, Panginoon, na maranasan muli ang iyong pagkilos sa aming buhay. Ang iyong grace and mercy, Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat. And this morning we pray, Lord, tanging hangarin, Panginoon, ng aming puso ay maranasan muli ang iyong presensya, na receive muli ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito, Lord. Lord, help us to empty our hearts, our minds, Panginoon, para po makapag-focus kami sa iyong salita, Panginoon, sa iyong gagawin sa araw na ito. Lord, we pray na sa lahat po ng mga may sakit, may karamdaman, Panginoon, ay makaka-receive ng healing. Sa mga nawawalan po ng pag-asa, Lord, makaka-receive po sila ng iyong salita na makakapag-strengthen po sa kanilang buhay upang harapin ang bukas, ang araw na ito, Lord. Sa lahat po ng mga may inaalala, Lord, bigyan niyo po sila ng peace, ng joy, Panginoon, sa araw na ito as we praise you and as we worship you this morning. Tanging hangarin lamang po, Panginoon, ang bawat isa ay maranasan ang iyong pagkilos, Panginoon, sa umagang ito. And Lord, we just want to entrust you, Panginoon, sa aming pagkakantahan, Panginoon, sa aming praise and worship, sa aming pakikinig ng iyong salita, sa iyong gagamitin as your mouthpiece, Panginoon, upang magbahagi ng iyong mga mensahe, Panginoon, ng iyong word. Lord, bless us, bless your people, Panginoon, sa umagang ito, and may your Holy Spirit continue to move in this place, and we just want to entrust you everything, and to you all alone the glory, honor and praise to God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Gusto ko po na pag nagpuri po tayo sa Panginoon, dapat po hindi po natin inaalala yung katabi po natin. Dapat let's give our best to the Lord. Amen po ba? Amen. Kasi we only have one audience, and that is the Lord. Amen? Amen. Amen. Come on, church. Let's give our best clap to the Lord. God is fighting for
let's sing this one more again. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare a live to life. Christ with you, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Let's give our best clap to the Lord. Let's continue to praise the Lord. Amen. This is the day you made. I will rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. This is the day you made. Mercies on you, your promise are true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. A supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. Sound that has to be made, oh Lord. So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. Sound that has to be made, oh Lord. So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the
I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So, I will praise the Lord. Oh, Jesus. Amen. Hallelujah. Let's bring ourselves in the presence of the Lord. Let's continue to praise Him. Let's continue to lift Him up. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Send down, and in flesh you dwell among us. We sing the glory from the Father, full of grace and truth, His Son. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name
the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful Name it is the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, so break every chain, 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 break every chain. There is power In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, so break every chain, 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 break every chain. I hear the chains falling. I hear the chains falling. No longer slaves. I hear the chains falling. 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 So break every chain, 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 break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So break every chain, 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 break every chain. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above You have no all rival. names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours
is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. We praise you, we glorify you, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay niyo sa amin, O Lord God. You keep on blessing us, O Lord God, kahit hindi kami karapat-dapat, O Lord God, hindi niyo kami hinahayaan, O Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay niyo sa pag-provide niyo sa amin, O Lord God. We are no longer bound by the chains, O Lord God. We are free in your grace, O Lord God. We praise you, we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po sa atin lahat at mapagpalang umaga po sa atin lahat. Praise the Lord. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano po yung na-experience ko about sa giving ng tithes. Noon po, nung nag-aaral pa po yung mga anak ko, dalawa po sila, maliit lang po yung sahod ng asawa ko. Sabi ko, Lord, paano pa ako magbibigay kung sa mga gastusin tsaka sa pag-aaral ng mga anak ko, parang kulang yung sahod niya. Sabi ko gano'n. Siguro maintindihan naman ako ng Panginoon kung hindi ako magbibigay. Pero mali po yun. Huwag niyo pong gagawin yun. Kasi po, natatandaan ko po, laging sinasabi ni Pastor Chito noon, kung gusto mong pagpalain ka, magbigay ka ng tithes and love offering. Kasi yun ang susi ng Lord para i-bless ka. At hindi lang ikaw ang i-bless ng Lord, pati yung magiging mga anak mo, hanggang sa kaapu-apuhan mo, pagpapalain ng Panginoon. Biblical po yun. Palagi ko po naririnig yung kay Pastor, kaya po sabi ko, nag-pray ako sa Lord, Lord, sige po, deal po tayo, sabi ko, ibibigay ko po yung 10% ko. Hindi po ako mag-worry kung kukulangin o ano pong mangyayari sa sahod ng asawa ko. Alam ko po na hindi mo kami pababayaan. Alam niyo po, yung dati po, nung hindi ko pa po natututunan kung paano magbigay, yung pong budget ko ng 2 linggo, 1 linggo lang. Tapos yung tithes ko po dapat napupunta sa ibang bagay. Halimbawa po, may nasirang gamit, o may nagkasakit, di bibili po ng gamot, papagawa ng gamit. Sabi ko, nung natutunan ko po kung paano magbigay sa Panginoon, yung budget ko po ng 2 linggo, sumusobra pa po. May pang Shopee pa, may pang Lazada pa. O di po ba? Kaya napakabuti po ng Panginoon. Huwag po tayong manghinayang sa ibinibigay natin sa Panginoon kasi ibabalik po niya sa atin to. Wag po natin isipin na nawalan tayo. Wag po natin isipin na, gagastusin lang naman yan kung saan-saan. Hindi po. Nakikita po natin kung saan napupunta yung mga tithes natin. Nasa mabuting kamay po. Alam po natin yan. Transparent po ang ating church. Nakikita po natin kung saan napupunta yung mga tithes po natin. Kaya
Huwag po natin panghinayangan, ibigay ang ating tithes dahil ibabalik po ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po mabilis tayong makakuha ng ating mga tithes and love offering. Panginoon, maraming salamat po sapagkat alam ko po na ang church na ito ay natutunan po kung papaano magbigay. Natutunan po namin, Panginoon, na ibigay sa inyo kung ano yung nararapat sa inyo. Sapagkat, Panginoon, hindi mo pinababayaan ang bawat isa. Patuloy mo po kaming pinagpapala. Hindi lang po kami sa lahat po ng aspeto ng aming buhay, sa aming pong kalusugan, sa aming pong mga anak. Nagkakaroon po sila ng magandang trabaho. Nagkakaroon po sila ng mabubuting kaibigan. Yan po ay pagpapala galing sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala at pag-iingat na ibinibigay mo sa amin. Kaya, Panginoon, tanggapin mo po ang aming kaloob at alam ko po na pagpapalain mo pa po ito at ibabalik mo po sa amin ng maraming beses. Sa inyo po ang kapurihan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Good morning. A blessed Sunday morning po sa bawat isa. Before we proceed po sa pakikinig ng word, I would like to encourage everyone po na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Reading from Psalm 131. At ganun din po inaanyayahan ko bawat isa na sabayan po ako sa pagbasa. Starting from verse 1. Yahweh aking Diyos ang pagmamataas. Tinalikuran ko at iniwan ng ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ninay. Kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang Israel ang dapat sandigan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayo makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa at praise God dahil nakakapagsinturon na po ako ulit. After 4 years, no? At 2 butas pa po ang hinahabol ko. But anyway, this morning we would continue in the book of Job from chapters 8 to 10. No po? At maalala niyo pa po kung sino yung unang kaibigan na nagsalita? Job? Letter E? Eliphaz, no? So, from chapters 4 to 7, nag-usap si Eliphaz at si Job. At doon ay hindi na makapagpigil si Eliphaz na magsalita, no? Instead of comforting Job, he criticized Job at sinabi niya,
Kaya siguro, kaya nagkakaganyan is because you have something na tinatago mo sa Panginoon. Sapagkat sa paniniwala ni Eliphaz, ang mga anak ng Diyos, sa mga nagmamahal at nagtatapat sa Panginoon ay hindi naghihirap or nahihirapan sa buhay. Hindi nagkakasakit or hindi nagkakaroon ng problema sa buhay. And now, in chapters 8 to 10, natapos na pong magsalita si Eliphaz at sumagot si Job. At pagkasagot po ni Job, nagsalita naman po ang pangalawang kaibigan ni Job na si Bildad. So before we start hearing from God's word, let us ask Him and the Holy Spirit to give us wisdom coming from heaven. Heavenly Father, we glorify you this morning and we continually praise and worship you. We thank you, Father, for you have gathered us together to hear your word and to give back to you all the glory as we have witnessed your goodness and faithfulness in our lives for the last week. Father, we pray for your Holy Spirit na bigyan niyo po kami ng pangunawa na nanggagaling lamang sa inyo, Panginoon, and that we would not lean on our own understanding, O God. Father, we pray na you help us focus on listening, that we may receive and accept your whole word, your message, O Lord, this morning. At dinadalangin din po namin, Panginoon, na ikaw muli ang siyang maitaas as we come to know you deeper and deeper, O Lord, through your word. In Jesus' name we pray. Amen. So, hahatiin po natin ito, Chapter 8, nagsalita si Eliphaz, at of course, sumagot din si Job in chapters 9 to 10. At kung maalala po natin, usually, sikat si Job because of his suffering from his pains. Yun ay nagkasakit siya, It is a skin disease, and some say na it is a leprosy. Before that, he was one of the richest man in the land of East. At he had a very wealthy family as well. So before siya nagkasakit, namatayan din po siya. Lahat ng kanyang mga anak, lahat po, walang natira, except yung kanyang asawa. And being a husband, as we all know, ang una po nating laging sa tao na tinatakbuhan at inaasahan na uunawa at magbibigay ng comfort sa atin ay ang ating asawa. That's why there's a term sa English na our better half. Kaya even when when a widow or isang lalaki ay namatayan ng asawa, napakasakit nun, parang hinati ang kanyang puso or parang tinanggalan siya ng puso. But with Job, he was expecting from his wife, pero alam po natin yung kanyang binanggit, Why don't you curse God and die? And so, sinong susunod na tatakbuhan ni Job? Ang kanyang mga kaibigan. In fact, hindi po siya tumakbo papunta sa mga kaibigan niya. Yung tatlong kaibigan niya from the far places ang pumunta kay Job. And bilang mga kaibigan, ano usually ang dahilan kaya tayo nakakapag-form ng friendship? These are the people that we expect as well during tough times. Natutulong sa atin, uunawa sa atin, and they would comfort us as well. But, noong nag-umpisa magsalita si Eliphaz at sinundan ni Bildad, at susundan din po siya ni Zophar, itong tatlong kaibigan niya were also criticizing Job. So we would learn here na yung suffering ni Job was not just physical. It was not just from sickness, but it is also mental and social. Imagine, kahit po tayo ay walang sakit, if there are a lot of people hating us, a lot of people criticizing us, a lot of people not supporting us, you would feel alone. Di ba? Malusog nga yung pangangatawan mo, pero yung mental, what they call now, na mental health, di ba? You feel like you are also sick. So si Job, hindi lang sa balat, kundi sa pag-iisip din and sa puso, siya ay nahihirapan. And so, from chapter 8, si Bildad po ay hindi lang basta nagsalita, hindi lang siya nagsabi ng kanyang opinion, he lectured Job. Sinermonan niya pa si Job. Parang yung unang pagsasalita ni Eliphaz ay hindi pa sapat.
Sapagkat sinabi ni Job kay Eliphaz, paano mo nasabi na ganun? Hindi naman ako nagkasala sa Panginoon. Kaya hindi ko rin maintindihan bakit ako nahihirapan ngayon. Sabihin niyo sa akin, no? Sabi niya kay Eliphaz, doon sa dalawa niya pang kaibigan, sabihin niyo sa akin kung ano ba talaga ang dahilan bakit ganito ang aking nararanasan. And kung ako talaga yung mali, tatanggapin ko ng buong buo at kahit masakit, maintindihan ko lamang yung nangyayari sa buhay ko. Pero sinabi ni Job, but those are not true. Hindi ako nagkasala sa Panginoon. And yet, when Bildad continued, no? So, tapos na yung round 1 ni Eliphaz, sumunod. So, kumbaga, parang sa sparring. Kung maalala niyo po si Pacquiao when he was training, preparing para sa isang laban, no? Yung training niya po ay hindi lang individual training na tumatakbo, na sumusuntok sa hangin, sumusuntok sa punching bag. He was also sparring. At kapag sa sparring po, hindi lang isa yung kalaban mo. Tuloy-tuloy yan. Pagkatapos ng isa, may susunod sa'yo. At pagkatapos ng isa, may susunod sa'yo. I remember when we were also doing sparring in Taekwondo, ganun po yun. Especially kapag malapit na po yung laban. Kunwari po ako, so may 5 po kami usually. So yung 4 na yun, sunod-sunod yun. After 1 minute, papalitan siya. After 1 minute, papalitan na naman siya. Yung nakasala ay walang pahinga. Pero yung mga kalaban mo may pahinga kasi paikot sila. So with Job, parang ganun din. After Eliphaz, it is now Bildad. And he lectured Job saying, perhaps really you have sinned. No? Sumagot si Bildad na taga-Shua, hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Sabi niya kay Job. Nag-iingay ka lang at walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Hindi maaaring pilipitin ng makapangyarihang Diyos ang katarungan o baluktutin ang katwiran. Nagkasala ang iyong mga anak laban sa Diyos, kaya nararapat lamang ang natanggap nilang kaparusahan. Pero kung lalapit ka sa makapangyarihang Diyos at magmamakaawa sa Kanya at mamumuhay ng malinis at matuwid, kahit ngayon ay agad kanyang tutulungan at ibabalik sa mabuting kalagayan. At ang kayamanang ibibigay sa iyo ay higit pa kaysa sa kayamanan mo noon. Imagine, ikaw ay isang magulang at namatay yung anak mo at sasabihin, kaya namatay anak mo dahil sa kasalanan niya. It may be true, it may not be true, but it is not helpful. A grieving parent, no? The last thing na gusto niyang marinig is kung ano yung maling ginawa ng anak niya. Totoo man o hindi, hindi yun ang tamang panahon para sabihin yun. But of course, we know, no? Na even Job was praying on behalf of his children. Di ba? In chapter 1, sabi niya, nanalangin si Job at nag-alay sa Panginoon, perhaps they have sinned so that God may forgive them. So dito, no, hindi alam ng mga kaibigan ni Job kung ano talaga yung buhay na meron si Job noon. Perhaps they knew him by reputation. Hindi natin alam paano sila naging magkaibigan. We just know na kaibigan sila. And inusig niya si Job, isang taong nagluluksa, namatay lahat ng anak. At sasabihan ka, kaya namatay ang mga yan, nagkasala kasi sila eh. Humingi ka ng tawad sa Diyos. At kaya ikaw rin ay nahihirapan, humingi ka ng tawad sa Diyos. So lagapak na si Job, baon na siya sa lupa, naghukay pa ng 6 feet si Bildad. What kind of friend? At sinabi pa niya, you may need to consult with the past generations and the previous fathers. Tanungin mo ang mga matatanda, alamin mo kung ano ang natutunan ng kanilang mga ninuno. Sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at kaunti lang ang ating nalalaman. At ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad ng anino na hindi nagtatagal. Pakinggan mo sila at sasabihin nila sa iyo ang kanilang nalalaman. So, Bildad was saying, hindi ba't ganyan din ang tinuturo sa atin ng mga ninuno natin? Hindi ba't ganyan din yung nangyayari sa kanila? Pag nagkasala sila, nahihirapan sila. Pag nagtatapat sila sa Panginoon, pinagpapala sila.
That is true in one sense. Pero si Job, alam po natin, at yun ang tanong ni Job, ano ba talagang kasalanan ko? Alam ng Panginoon, hindi ako nagkasala ng ganito kabigat para kunin niya lahat. Kung si Eliphaz, he contented with Job, sinabi niya, nanaginip ako. Kaya sinasabi ko sa iyo to, Bildad was looking or referencing from the old generation. Now, church, there is wisdom in consulting with the previous generations. There is wisdom in referencing, looking back, ano ba yung mga nangyari noon. But there is also wisdom in not generalizing it na parang yun lang ang basihan. Of course, nung panahon po nito, hindi pa tapos, wala pang Bible noon. By tradition, ang nagsulat po ng first 5 books ng Old Testament, yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, was Moses. At hindi pa po pinapanganak si Moses nung panahon ito. And so, Job doesn't have any document to know God. Unlike what we have now, na meron po tayong kumpletong salita ng Panginoon, that we could go back. And so, when we go back to the generations prior to our lives, we also check it. Ito ba yung naayon sa kalooban, sa salita ng Panginoon? Basta panahon nila Job, ang basihan lang nila ay yung old generations. And so, Bildad was saying, tignan mo yung tinuturo nila sa atin nung panahon na yon. And consider as well the path of all who forget God. In verses 11 to 19, nagbigay pa siya ng halimbawa, hindi mabubuhay ang halamang tubig kung walang tubig. Mamamatay iyon kahit na pasibol pa lang at hindi pa panahong putulin. Ganyan din ang kahihitnan ng lahat ng taong tumatalikod sa Diyos. Ang kanyang pag-asa ay mawawala. Ang lahat ng inaasahan at pinagtitiwalaan niya ay kasindropok ng sapot ng gagamba. Kapag sinandalan ito, agad nalalagot. Dumidikit ngunit mahina ang kapit. Kung titignan, parang mabuti ang kalagayan niya, parang tanim na sagana sa dilig at sikat ng araw. Yumayabong at ito sa buong hardin, at kumakapit ang mga ugat nito sa mga bato. Pero kapag nabunot na ito, hindi na pinapansin. Ganyan ang wakas ng buhay niya at may tanim na tutubong muli sa lugar na kanyang tinubuan. Again, in one sense, tama po yung sinasabi ni Bildad. Yung mga mabubuti, mga nagtatapat sa Panginoon, they are also refreshed. At yung mga masasama, ito yung mga binubunot at pinahihirapan ng Panginoon. But not always, not all the time. At patuloy pa rin ang pag-convict ni Eliphaz kay Job na sinasabi niya, Job, bakit kasi ayaw mo pa rin aminin? Ito na nga yung mga sintomas. Kitang-kita ko, kitang-kita naming tatlo. Perhaps you have really sinned. Perhaps you have done something wicked. Perhaps you have disobeyed God. Or perhaps, hindi nga perhaps ang sinasabi ni Bildad because may conviction yung kanyang pagsasermon kay Job. At pinagbibintangan niya ito na parang nasaksihan niya. Na parang siya ang naka-witness ng buong buhay ni Job. Ngunit itong tatlong magkakaibigan po ay dumating na lamang, after all have been taken from Job. And now, he concluded in verses 20 to 22, ang totoo, hindi itinatakwil ng Diyos ang taong matuwid at hindi niya tinutulungan ang taong masama. Patatawarin kanyang muli at pasisigawin sa kagalakan. Ipapahiya niya ang mga napupuot sa iyo at wawasakin niya ang kanilang sambahayan. At natapos po ang sermon ni Job. Imagine you have a friend like Eliphaz. Siguro kung ako si Job, alam nyo, umuwi na kaya kayo?
Hindi kayo nakakatulong. Hindi ko rin naman kayo inimbitahan. Although at first, di ba, yung intention nyo, nung narinig nyo yung buhay ko, nung narinig nyo namatay lahat ng mga anak ko, nung narinig nyo naghirap ako, nung narinig nyo nagkasakit ako, nalungkot kayo at nung nakita nyo ako, kayo ay humagulgol. Kayo ay nag-grieve for me as well. Pero nung bumuka na yung mga bibig nyo, nothing good came from it. I was expecting a medicine, vitamins, no? Pero ang ginawa nyo, yung sugat ko, hiniwa nyo pa. Maintindihan ko pa kung tatahiin nyo yan, kahit walang anesthesia. Pero pinagsasaksak nyo ang puso ko at walang pagbibigay ng kagaanan sa bigat na nararamdaman ko. Pero matibay po si Job dahil after po nito ni Eliphaz, no? O siguro po dahil di rin siya napagbigyan, dahil di rin po di niya mapalaya sa mga kaibigan niya, nagstay din yung tatlo. And so Job answered in chapter 9. Sumugot siya, verse 2, totoo ang sinasabi mo. Job agreed. Pero paano mapapatunayan ng tao na wala siyang kasalanan sa harapan ng Diyos? Naniniwala si Job. I agree with you, Eliphaz. No? Kung tapat ka sa Panginoon, kung nagmamahal ka sa Panginoon at wala kang kasamaan, you do not disobey God. God would bless you. Pero paano mo nasabi na nagkasala ako? Paano mo nasabi na hindi ako nagtapat sa Panginoon? Kahit na makipagtalo pa siya sa Diyos sa hukuman, wala siyang magagawa. Dahil sa 1,000 katanungan ng Diyos, hindi niya masasagot isa man sa mga ito. Marunong at makapangyarihan ng Diyos, sino ang nakipaglaban sa Kanya at nagtagumpay? So Job was asking Eliphaz, kung ako nga, no, ay hindi nagkasala at gusto kong kausapin ng Panginoon, I want to confront God once and for all. Panginoon, I need an answer. You owe me an explanation. Give me a valid reason. Pero sinasabi ni Job, sino ba ako para humarap sa Panginoon at sabihin ang mga salitang ito? Hindi siya katulad ng isang tao na pwede kong harapin at tanungin and confront him. Ano bang ginawa ko sa iyo? Bakit ganyan yung pag nagkikita tayo, hindi mo ko pinapansin? Tapos, halatang halata, lahat kinakausap mo, ako hindi. Nanggaling ka ng Bagyo, lahat binigyan mo ng kulangot, ako hindi. Yung pagkain po, no? Kahit isang bilog nun, wala kang inabot sa akin. Pero sasabi ni Job, di ko pwedeng gawin sa Panginoon yun eh. Kasi tao lang ako at Diyos siya. Walang ano-ano'y pinauuga niya ang mga bundok at natitibag ito sa tindi ng kanyang galit. Verse 6. So, pinapakita po ni Job kung sino ang Panginoon. Kapag inutusan niya ang araw o ang mga bituin, hindi ito sisikat o magbibigay ng liwanag. Tanging siya lang ang nakapaglalatag ng langit at nakapagpapatigil ng alon. Siya ang manlilikha ng grupo ng mga bituin na tinatawag na Oso, Orion, Pleiades, ito po yung mga constellations, at mga bituin sa katimugan. Gumagawa siya ng mga kahangahangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain at bilangin. Kapag dumadaan siya sa tabi ko, hindi ko siya nakikita o nararamdaman. Kung may gusto siyang kunin, walang makakapigil sa kanya. At sino ang makakapagreklamo sa mga ginagawa niya? Hindi pinipigil ng Diyos ang kanyang galit. Kahit ang mga katulong ng dragon na si Rahab ay umuyukod sa takot sa kanya. Kaya papaano ko ipagtatanggol ang sarili ko sa Diyos? Ano ang mga salitang maaari kong gamitin para makipagtalo sa Kanya? Kahit na wala akong kasalanan, hindi ko may pagtatanggol ang sarili ko. Ang magagawa ko lamang ay magmakaawa sa Diyos na aking hukom. Kahit hilingin kong magkausap kami at pumayag siya,
hindi pa rin niya ako pakikinggan. Sapagkat pinapahirapan niya ako na parang sinasalanta ng bagyo at dinadagdagan pa niya ang paghihirap ko ng walang dahilan. If I go to the Lord, if I pray to the Lord, the creator of heavens and earth, ang nagsabi na yung alon hanggang dito lang, ang nagtalaga ng mga bundok at walang pwedeng gumiba at pwedeng mag-move nito. Kahit nasabihin kong wala akong kasalanan, mapipilitan ko ba siya? Mapapabago ko ba yung isip niya? Ang pwede ko lang gawin ay magmakaawa. At kahit magmakaawa ako sa kanya, pwede niya akong hindi pakinggan. Paano nasabi ni Job yun? Kasi nandyan kayo, Eliphaz and Bildad. No? Akala ko, sugo kayo ng hulog kayo ng langit. Ngayon pala, umakyat kayo galing impyerno. Akala ko, kahit ganito, there would be someone who can comfort me. Pero patuloy pa rin yung paghihirap na nararamdaman ko. Kaya nasasabi ko, sabi ni Job, na hindi ako pinapakinggan ng Panginoon. Noong unang namatay yung mga anak ko, nanalangin na siya. He blessed the name of the Lord. Tapos nagkasakit siya. Tapos binas siya ng kanyang asawa. Tapos dumating yung 3 niyang brushers. And so sabi ni Job, hindi naririnig ng Panginoon ang aking mga panalangin. That's why in verses 18, in verses 13 to 24, kung mangangatwiran ako sa Panginoon, kung dadalhin ko yung kaso ko sa Kanya, matatalo lang ako. Sino ba ako? And in verses 25 to 35, Job was asking for a mediator. Basahin po natin, madaling lumipas ang mga araw sa buhay ko, mas mabilis pa ito kaysa sa mananakbo. Lumilipas ito ng walang nakikitang kabutihan. Dumadaan ito na kasimbilis ng isang matuling sasakyang pandagat o ng agilang dumadagit ng pagkain. Kahit tumigil na ako sa pagdaing at pagdadalamhati at ako'y ngumiti na, nananaig pa rin sa akin ang takot sa mga paghihirap na maaaring dumating sa akin. Dahil alam kong hindi niya ako tinuturing na walang kasalanan. Yaman din lamang na itinuturing niyang akong may kasalanan, wala nang halaga na ipagtanggol ko pa ang aking sarili. Kahit sabunan ko pa ang aking buong katawan para luminis, ilulubog pa rin niya ako sa maputik na hukay upang kahit ang sarili kong damit ay ikahiya ako. Hindi tao ang Diyos na katulad ko. Verse 32. Hindi ko siya kayang sagutin o isakdal man sa hukuman. Mayroon sanang mamagitan sa amin para pagkasunduin kaming dalawa at mapatigil sana niya ang pagpalo ng Diyos sa akin para hindi na ako matakot. Kung magkagayoy makakausap ko na ang Diyos ng walang takot. Pero sa ngayon, hindi ko pa ito magagawa. I believe I did not do something terrible. I did not do something wicked. I did not disobey God. Kung pwede lang may mamagitan sa amin at isumbong ko siya. Itong Diyos na to, pinapahirapan ako kahit nagtatapat ako sa Kanya. Itong Diyos na to, pinahihirapan ako kahit pinakita ko kung gaano ko siya kamahal. Itong Diyos na to, kahit na pinagpala niya ako, nagtapat ako sa Kanya. At hindi ako gumawa ng masama. At alam ng mga taong yon. And that's why they called me blameless. Kanino ako pwede magsumbong? Yun ang dilema ni Job. Paano ko sasabihin na hindi na tama yung ginagawa mo? Nahihirapan na ako, ayoko na. Sino ang magtatanggol sa akin? Sino ang magpapaliwanag sa akin? Sinong mamamagitan sa amin to reconcile us? Nang sa gayon ay magkaayos kami. Kung may mali akong ginawa, sabihin niya sa akin. At pagsisisihan ko yon. And I will offer sacrifices to the Lord. Pero wala siyang binabanggit. Church, from the very beginning, ang dilema po ni Job, it is not his sickness, it is not just
namatay yung mga anak niya, hindi lang naghirap siya, no? From being a wealthy, a rich man, to being pulube. As in, wala. Hindi yon ang pinaka-problema ni Job. Ang problema ni Job, ano bang kasalanan ko, Panginoon? Galit ka ba sa akin? Yun ang problema ni Job. Gusto kong magkaayos tayo kasi kung mali ako, sabihin mo sa akin, ano yun? And I will confess, I will repent. Hindi pinanalangin ni Job, bakit hindi mo ibalik yung kayamanan ko? Pinaghirapan ko rin yan Bakit di mo ako bigyan ulit ng mga anak? O palitan, kunin mo na rin yung asawa ko, tapos mag-asawa ko ng bago, tapos magkakaanak kami ulit. Ang tanong ni Job sa Panginoon, paano ko dadalhin ang kaso ko sa'yo? Paano tayo magkakaintindihan? Paano tayo magiging maayos muli? And he continued in chapter 10. So, Job was saying in chapter 9, my life is blameless. Kung paanong pinakilala si Job, he was a righteous, a perfect man, a blameless man in chapter 1. In chapter 9, ganun din ang sinasabi niya. Di ba? Alam mo yon, Panginoon, so bakit ganito? Hindi ko makonect. And now my life is embittered. Mapait na to. Hindi ko na makita, hindi ko na ma-enjoy yung buhay. Kaya in verses 1 to 17 ng chapter 10, sabi niya, natutuwa ka ba na pinahihirapan mo ko? Let's read from verse 1. Kinasusuklaman ko ang buhay ko, kaya dadaing ako hanggat gusto ko. Sasabihin ko ang aking sama ng loob. Ito ang sasabihin ko sa Diyos. Huwag niyo akong hatulan na masama ako. Sabihin niyo sa akin kung ano ang kasalanan ko sa inyo. Verse 3, natutuwa ba kayo na pinahihirapan niyo ko? Bakit niyo itinatakwil ang inyong nilikha at sinasang-ayunan naman ang binabalak ng masasama? Ang paningin niyo ba'y tulad ng paningin ng tao? Ang buhay niyo ba'y kasing ikli ng buhay ng tao? Bakit pilit niyo akong hinahanapan ng kasalanan? Alam niyong wala akong kasalanan, pero sino ang makapagtatanggol sa akin mula sa inyong kamay? Kaya, verse 8, kayo ang gumawa at humubog sa akin. Kausap ni Job pa rin ang Panginoon. At ngayon, kayo rin ang sisira sa akin. Alalahanin ninyong ako'y hinubog niyo mula sa lupa at ngayon ba'y ibabalik niyo na ako sa lupa? Hindi ba't kayo ang humubog sa akin mula sa sinapupunan ng aking ina na parang keso na hinubog mula sa gatas? Binuo niyo ang aking mga buto at litid at saka binalutan ng laman at balat. Pagkatapos binigyan niyo ako ng buhay, pinakitaan ng kabutihan at iningatan. Pero nalaman ko na ang tunay ninyong plano sa akin ay ang bantayan ako kung magkakasala ako at kapag nangyari iyon, hindi niyo ako patatawarin. Nagkasala man ako hindi, pareho lang naman na nakakaawa ako dahil sa labis na kahihiyan at paghihirap na dinaranas ko. Pinagsisikapan kong bumangon pero para kayong leon na nakaabang sa akin. Ginagamit niyo ang inyong kapangyarihan laban sa akin. Patuloy niyo akong isinasakdal at lalo kayong nagagalit sa akin. Walang tigil niyo akong nilulusob. Of course, alam po natin, no? Kasi nakita natin yung buong buhay ni Job. Alam natin, hindi totoo itong mga sinasabi ni Job. Alam natin na hindi totoo na ganon ang Panginoon kay Job. Na natutuwa siyang pinahihirapan niya si Job. Alam natin yon kasi nakita natin yung plano. Natapos natin yung buong Job. May record tayo ng biography niya. Pero si Job, nandito pa lang siya sa chapter 10. At sinabi niya yung nararamdaman niya. He was just being honest. The same way na binabanggit ko po when I preach from Psalms. Nung katulad ni David, kung ano yung nararamdaman niya. He was expressing it to God. He was being honest and sincere to God. Panginoon, ito yung nararamdaman ko. Ganito yung epekto nito sa buhay ko. Hindi ako nag-iimbento. At alam ninyo,
Alam ninyong nahihirapan ako. Kaya ang tanong ko, natutuwa ba kayo? Na pinaglalaruan nyo lang ako? Tapos yung mga masasama, sila yung sumasagana. Pinasaganaan mo ako. Ngayon na nahihirapan ako, ano ba yung kasalanan ko? At sinabi ni Job, nagkasala man ako, hindi, ganun pa rin eh. Kasi nakakaawa ako. Nasa punto na si Job na naaawa na siya sa sarili niya. Isang bagay na maawa ka sa isang tao. At isang bagay din na kaawaan mo ang sarili mo. Nandun ka na sa puntong kahabag-habag ka na talaga. Because Job has realized, do I really deserve this? Maraming tanong si Job na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng Panginoon. Kaya in verses 18 to 22, bumalik po siya when in chapter 3. No? Sinasabi niya, bakit niyo pa ako nilabas sa sinapupunan? Verse 18, bakit niloob niyo pa na isilang ako? Sana'y namatay na lang ako at wala nang nakakita sa akin. Hindi na lang sana ako nilikha. Namatay na lang sana ako bago isinilang at itinuloy sa libingan. Maikling panahon na lang ang natitira sa akin, kaya hayaan niyo na lang ako para kahit saglit man lang ay sumayan naman ako. Bago ako pumunta sa lugar na malungkot at madilim at hindi na ako makakabalik pa rito. Napakadilim sa lugar na iyon, palaging gabi at walang liwanag at naghahari doon ang kaguluhan. Job was pleading to God. Nagmamakaawa siya sa Panginoon, pwede ba tapusin mo na lang ang buhay ko? Bigyan mo na ako ng taning. Kasi sinabi ko po sa inyo, mas matindi pa po ito sa cancer. Kasi sa cancer, alam mo, no, yung doktor magsasabi pa hanggang kailan yung expiration date mo. Magbibigay siya ng timeline. Si Job, hindi niya alam eh. It's a skin disease. Kahit na may skin disease ka, hindi ka naman mamamatay. Or unlike with the other sicknesses na terminal, na malala, natatapusin, na paikli niya yung buhay mo. A skin disease would just torture you all throughout your life. Mula anit hanggang talampakan. Kaya sabi ni Job, Lord, I give up. Pwede bang kahit yung huling araw ng buhay ko ay maging masaya ako, na alam ko ito na yung huli. At kaya ko nang ngumiti at magalak sapagkat at last, matatapos na tong paghihirap na to. Kaya di po ba, pag iba may mga namamatay, sinasabi natin natapos na rin yung kanyang paghihirap. Si Job, hindi niya alam eh. Hindi niya alam hanggang kailan. It is not something na he can look forward to. Okay, 1 month na lang. Sabi ng doktor, 3 months na lang tatagal ko, 2 months na lumipas. So may 1 month na lang ako. Tapos, okay, 1 week na lang. Kasi gusto niya niyang matapos yung paghihirap. Pero hindi niya alam hanggang kailan. Kaya sinabi na lang niya, sana hindi na lang ako pinanganak eh. Naging okay, nilikha mo ako, you formed me, no? Pinasagana mo ako, binigyan mo ako ng mga ari-arian, ng mga hayop, stocks, livelihood, binigyan mo ako ng mga anak, binigyan mo ako ng kayamanan, binigyan mo ako ng magandang reputasyon. They know me as a blameless man. Tapos, yung last chapter pala ng buhay ko, ang pangit. Maghihirap din pala ako. Di ba mas maganda yung maghihirap ka muna sa una, tapos gumagaan, sumasagana. Kesa yung nandun ka na sa rurok, tapos bigla ka pang babagsak, ilang taon ko na lang siguro sa mundong ito. Parang ang pangit, mas magandang doon ka na lang natapos. Kaya sabi ni Job, sana hindi na lang ako pinanak, parang pinaglalaruan lang ako. Hindi roller coaster eh. Kasi bumagsak na, tapos tuloy-tuloy pababa. Hindi pa rin umaangat kahit konti. At doon po natapos ang chapter 10. At of course, kung tatapusin lang po natin siya doon, malungkot. No? But let's go back doon sa chapter 9 na sinabi niya, when he was asking, if there was just an intermediary, a mediator sa
Sa Tagalog, tagapamagitan sa amin ng Diyos. Kasi hindi ko maidala, hindi ko kayang humarap sa Panginoon. Even if I have not seen. No? Sino ba ako dito sa Creator na ito? Kung meron lang tagapamagitan, in church we know that. Sino po ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos? Sino po? Yung po bang kahoy na nasunog? At nangitim? Yung milyon-milyong mga taong pinagpupunas o kung ano man yung tela na pwede lang ipahid? Sino po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Si Maria po ba na nagsilang kay Jesus? Yung mga santo po ba na namatay at kinanonize? At mananalangin tayo sa kanila para sabihin natin, please pray for me? Sino po ang tagapamagitan between God and man? Paul said there is only one mediator, one God between God and man. 1 Timothy 2 verse 5. And that is Jesus Christ Himself, the man. Church, hindi po pare-pareho ang relihiyon. Hindi po pare-pareho ang pananampalataya. Kahit sabihin nilang iisa lang yung Biblia, iisa lang yung publisher, iisa lang yung version ng English Bible nila na gamit din natin. We do not believe in the same way they believe. We do not believe that being member of a church would reconcile us to God. We do not believe that praying to saints would reconcile us to God. We do not believe that praying to Mary, the mother of Jesus, would reconcile us to God. We do not believe, but by devoting ourselves to woods and metals and gold would reconcile us to God. What Paul said, there is only one mediator, which Jesus Himself said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. That is the general rule. No one. Wala pong pwedeng mamagitan. Wala pong pwedeng dumiretso sa Diyos na manlilikha. Kaya yun ang dilema ni Job. Yun ang tanong niya. Sino? Sino ang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao? No one, sabi ng Panginoong Hesus, except through me. Except through Jesus Christ. No one else, church. Hindi po natin dapat itanong, bakit walang pwede? Ang tanong, buti, may exception. Buti, may nanamagitan. Hindi po si Haring David ang nagdala at nag-angat sa Israel sa kanilang sinasambang si Yahweh. Hindi po si Moses, bagamat siya ang nag-lead sa mga Israelita papunta sa Kanaan, to the promised land, ang nagdala, ang namagitan sa kanila between Israel and the God of Israel. It was not the prophets who mediated. It was not the prophets who consoled and reconciled the Israelites, the disobedient Israelites, and Yahweh. It was the Messiah that was promised from Genesis pa lamang. There is only one mediator. Kaya doon po natin makita, no? Ay, pareho pala tayo ng Biblia ang ginagamit. You ask them, who is Jesus to you? Kaya po nung may isang sikat na Hudyo sa Amerika, no, conservative side sa politika, he interviewed a pastor, a Christian pastor. At ang sabi ng Hudyong ito, ano ba ang difference ng Christianity and Judaism? Ang sagot niya, the difference is what you do with Jesus. Sino ba si Jesus sa inyo? Sapagkat there are still many Jews from the nation Israel, from the people of Israel who still believe Jesus is just a man, one of the good prophets sent by God. But Christianity, the Word of God says, who is Jesus to us? He is the reconciler. He is the mediator between God and man, and no one else.
Naging mabuting tagapagturo po ang Panginoong Jesus? Yes. Naging perpektong tao si Jesus? Yes. Pero hindi lamang po doon at hindi yon ang dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa. He became man so that He would die and reconcile us and purchase us through His blood. Walang ibang nakagawa nun, walang ibang binigyan ng assignment nun. From Old Testament up to the line ng mga prophets na si John the Baptist. John the Baptist is still an Old Testament prophet. Even John the Baptist, sinabi niya, ay, hindi ako karapat-dapat na tanggalin man lang yung sandalyas niya. Ako lamang yung handa ng kanyang dadaanan. Church, we may not suffer the same suffering na pinagdaanan ni Job. Hindi man po tayo papantay sa level ng paghihirap ni Job. But we have greater comfort sa panahon po natin because it was revealed already to us. Sapagkat yung tanong ni Job, nasagot na. Kung tayo man po ay nahihirapan, there is one mediator. Alam niyo po ba na kahit nasa langit na ang Panginoong Jesus, He is still interceding for us? Hindi po natapos yung mission ng Panginoon sa lupa. Tapos umakit na siya, okay, retired na ako. Mission accomplished. No. Ang sinabi niya, I am still praying for you. I am sitting at the right hand of the Father, interceding for you. Imagine there is a God praying for you, not Mary, not the saints, Jesus Himself who died for you, interceding for you. Bakit ka pa magpapapray sa mga namatay na? Bakit ka pa magpapapray dun sa mga kahoy? When there is one supreme King who is sitting at the right hand of the Father praying for you. If there is one man, one God who is praying for you, hindi ba napakagandang at napakalaking konsolasyon noon sa buhay natin? Isn't that a great comfort, knowing that Christ still prays for us? And as I end, we would sing later, and I would like to thank the music team kasi days before sinabi ko na po kung ano yung benediction song natin. Pero just this morning, as I was revisiting the sermon outline, for the last days, I was listening again to Don Moen. So yung mga Gen Z po ngayon, at some of the youth, perhaps hindi kayo masyadong familiar kay Don Moen, pero napakaganda ng mga kanta ni Don Moen noon. I'm not sure kung may bago siyang mga kanta, pero yung latest kasi kinakanta niya ulit eh. So we would sing song this morning, and may we praise the mediator, the Lamb that takes away the sins of the world. There's only one who made that possible. At isa pong Diyos na kinailangan magkatawang tao. Bakit? Para mahirapan siya. Para maramdaman niya yung physical na sakit. Para maranasan niya yung hirap. At para mamatay po siya. Hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Immortal po ang Diyos. Kaya nagkatawang tao siya so that He can sacrifice Himself. He can die on our behalf. If there was a bridge between us and God, it was Jesus Himself who built it. And so let us stand and pray. At dinadalain ko po na let us sing this as praise and a prayer to God.
We stand in the midst of a multitude, those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Come on, church, sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, Every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand In the grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow when we pray. Release your power to work in us and through us. We are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed. we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Amen. Every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Hallelujah. Lamb. hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. glory. Every Giving honor, giving honor, giving glory, giving honor, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. by the Blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor. by the blood of Christ we stand.
Let us continue our praises. Father in heaven, we glorify you. We thank you for the Lamb. We thank you for the mediator, O Lord. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat alam namin na hindi mo kami pinaglalaruan, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat naiintindihan mo kami. At nararamdaman mo because there is Jesus who wept for us, who also went through what we are going through right now, O Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka Diyos na naglalaro ng inyong kapangyarihan, Panginoon. Hindi ka Diyos na tinatakwil ang inyong nilikha. Ang mga nagmamahal, nagtatapat sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay gumawa ng paraan. Pinadala mo ang iyong anak na si Jesus, who purchased us from our sins with His blood. Father, we thank you for this one mediator na namamagitan sa ating dalawa, Panginoon. Father, we thank you and we praise you. There is no better comfort knowing as well that there is one Jesus praying for us. Salamat, Panginoon, sapagkat mula sa umpisa hanggang sa huli at nawa ang mga katotohanan ito, ang mga pangako mong ito na iyong sinasagawa ay aming panghawakan, Panginoon. Father, we pray for our brethren who are still going through trials and sufferings. Lord, comfort them by the power of your Holy Spirit, by the presence of your Holy Spirit in their lives, O God. Naway maalala nila na may kabuluhan ang mga kahirapang ito, na may papupuntahan ang mga sakit na ito, Panginoon. And we pray, Father, na kami ay magpapatuloy, kami ay magtatapat, Panginoon. Kung ang nakikita man namin ay malabo, Panginoon, at hindi namin maintindihan, Lord, we pray that you give us faith to continue and be faithful to you, O God. Father, we praise you and we glorify you. We pray for the coming week, for this whole year, O Lord, that you continually comfort us. There's the God the Father who sent His Son. There's the Son praying for us. There's the Holy Spirit comforting us. Panginoon, ano pa ang kailangan namin? Ibinigay mo na ang lahat. Ibinibigay mo, Panginoon. And now may the love of the Father, the grace of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us. And all those who worship the Lamb of God say Amen.